Samantala, ang matinding korupsyon, dagdag pa yung mga pangako na napako at kawalan ng transparency. Yan po nakikitang dahilan ng ilang mga Pinoy kung bakit patuloy ang pagbulusok ng trust at approval rating ni PBBM at ilang opisyal ng gobyerno ayon sa resulta ng 2025 pahayag survey ng Publicus Asia. Vin Pascua sa balita. 2 taon bago ang pagbaba sa pwesto, patuloy na nababawasan ang bilang ng mga Filipino na sumasang-ayon at naniniwala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa resulta ng 2025 pahayag survey ng Publicus Asia, 22% ng 1,500 respondents ang sumagot na sang-ayon o approved sa kanila ang performance ni PBBM, habang 15% lamang ang nagtitiwala sa lider ng bansa. Isinagawa ang survey noong December 7 hanggang December 10 ng nakalipas na taon. Mas mababa ito sa 24% approval at 17% na trust rating noong ikatlong quarter ng 2025. Samantala, sa pagtatanong ng mata ng Agila Primetime sa iba't ibang sektor ng mamamayan, lumilitaw ng umano'y anomalya sa flood control project, hindi pagbaba sa presyo ng bigas at bilihin, gayon din ang kawalan ng transparency kung bakit bumaba ang approval at trust rating ni PBBM. Sinabi ni Malu Veteno na kaya bumagsak ang approval and trust rating ni PBBM ay dahil hindi nito tinupad ang pangakong ibaba sa 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Kaya bumaba yung rating ni President Bongbong Marcos dahil yung mga pangako niya noong eleksyon ay hindi naman niya tinupad ngayon. Lalo na po yung sabi niya ay pabababain yung 20 pesos na per kilo ng rice ay hindi naman po yun nangyari. Para kay Joshua D., nawalan ng tiwala ang taong bayan kay PBBM dahil wala namang nangyayari sa investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control project. Bumababa yung trust rate ni BBM dahil nakikita ng mamamayan na may kakulangan sa pagtugon sa panawagan mismo ng mamamayan. Nakikita ng mga ordinaryong tao na walang nangyayari tungkol sa ating flood control projects at tungkol sa investigasyon dito. Kapanipaniwala ba o kayang pagkatiwalaan ng ganong klaseng leader? Para kay Becky Lasa, kaya patuloy na mayroong rally o panawagan ay dahil hindi naman ginawa ni PBBM ang mga pangako nito nung siya ay kumandidato sa pagkapangulo noong 2022. Siguro yan ang dahilan kung bakit nandito pa rin tayo. Wala namang transparency ang Marcos administration, kaya marami ang nagagalit kay PBBM ayon kay Bianca Reyes. Palagay ko naman, hindi naman nakakagulat considering nga naman na ang dami pa rin mga kaso ng korupsyon na hindi naasikaso ng bayan bali parang yung accountability, walang transparency in terms of the investigations na nangyayari ngayon sa Congress. Ayun, nakakagalit at syempre nandito tayo ngayon kasi galit ng taong bayan na bakit wala pa rin accountability, wala pa rin nakukulong. Naniniwala naman si Amelie Manansala, estudyante ng Ateneo University, na si PBBM ang responsable sa korupsyon sa bansa at dapat papanagutin. Sa akin po, si BBM po yung responsible sa lahat ng mga corruption scandal at issue. Hindi lang maraming nakakalimutan, siya po yung president ngayon. So dapat siya yung mismong responsible sa lahat ng mga corruption issues at dapat panagutin po siya. So of course, mababa po yung tingin ng masa sa kanya. Dismayado naman si Pam Claveria kasama sa health sector dahil pinaimbestigahan ni PBBM ang maanumalyang flood control project at nangakong may maipakukulong na big fish. Subalit, dilis lamang ang naipakulong. Well, may mga nakulong pero hindi mga malaking isda. Yung mga dilis lang.
Bumaba rin ang approval at trust rating ni Vice President Sara Duterte na nakatanggap ng 34% na pagsang-ayon at 31% ng mga Pinoy ang nagtitiwala. Sa nasabing panahon ng survey, nakamit ni Senate President Vicente Soto III ang 24% approval at 15% trust rating. Habang si House Speaker Faustino Bojidy III ay mayroong 12% na approval rating at 8% na trust rating. Samantala, tumas naman ang approval rating ni Chief Justice Alexander Jasmundo na nakakuha ng 20% na mas mataas sa dating 16%, habang nanatili naman sa 11% ang nagtitiwala sa punong hukom. Then Pascua para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.